among all the vloggers out there. Isa sa mga paborito ko ay ang cycling couple na si Levi and Sarah. They're very inspiring, down to earth, and sobrang saya lang nila panoorin on screen. Masaya rin sila kasama in person, and we're lucky that we're with them in today's episode. Let's listen to them as they share their experiences in vlogging, multi-day bike rides, and their advocacy sa cycling and the LGBTQIA+ community at iba pa. I'm Lester Babiera and this is Tambike Session, an anime podcast. Hindi ko na patatagalin pa. Mga darlings, let's all welcome Levi Reyes and Sarah De Guzman of Levi and Sarah Cycle. Hello, welcome to Tambike Session. Hi, darlings! Hi, darlings! Hi, darlings. Kamusta? I'd like to ask, kailan yung huling bike ride ninyong dalawa? Oo nga, no? Kailan? Nung pumunta ulit kaming Clark. July 1 to 3 yun for a birthday ride ng kabarkada ko. Ever since gusto niya mag-long ride, kasama kami. Na flats lang. Kasi last time nabudol sila papuntang Liliw, Laguna. Sabi niya, pag birthday ko naman, di pa hirap. So, papuntang Clark. As in, patag lang naman siya. Yes. Pero ito ba yung yung parang puro baha? May mga baha-baha kayo? Hindi yun baha. Ano yun? Talagang tumawid kami sa dagat. Dagat yun. Hindi, seryoso ako. Parang napuntahan niyo na yun. Yung May Bulacan. Sa may Obando. Oo. Taliptip, sabi ng isang darling si Jello Natividad. Sabi niya, naku, napadpad kayo taliptip, ba't kayo pumunta dyan? Actually, kailan ba yon? Nung unang-unang punta namin, yung nag-ride kami. Actually, sa Clark ang unang-unang long ride namin as a couple. 2017. Yes, oo. Yeah. Walang ganon. Okay, so binalikan nyo. So pagbalik namin, kasi gusto namin i-tour yung friends namin kasi ang ganda ng memories namin doon kahit bumabagyo nung first time namin nag-bike. Naisip namin, pakita natin yung Obando, maganda doon. Tapos yun, pagdating namin, beach na pala siya. Ang ganda. Parang ibang, climate change, and at the same time, parang after the pandemic, na yung dinatnan ninyo, baha na siya. May business na nag-boom doon. Ang tinatawag na kuliglig. Kuliglig ride. Para pantawid bisikleta, pantawid tao. Totoo. Motor din. Pati motor, sinasakay. Pero mukhang fun naman based on what I saw sa Instagram. Mukhang hindi fun for you. Parang exciting. May kaba siya. Kasi akala namin nung una, baha lang. Tapos biglang nung tumatagal na, palalim na ng palalim, tapos palawak na ng palawak yung baha. Parang nasa gitna talaga kami ng dagat. So, may current. Yun yung nakakatakot. May current. May current. I feel like may tulak tinutulak yung kuliglig. Tapos parang hindi nyo na nakikita kung ano yung daanan. Parang feeling nyo nasa gitna na lang kayo ng kawalan. Oo, yun. Expert naman sila kuya nagdodrive. Naghihila pala. Hindi siya nagdodrive. Hila lang. Hila, tas nakapaa pa yung naghihila ng kuliglig. Actually, grabe yun, no? So, tip lang to, Pag pupunta kayo doon, umaga hanggang 3 p.m. high tide. Pag na-drive kayo, wag, as in stranded kayo doon hanggang 3 p.m. Yun. Okay, so that's the tip ng ating mga darlings. Bago natin makalimutan, at the end of this episode, Levi and Sarah will be giving out helmets to a lucky listener. We'll give the instructions later kung paano kayo mananalo. So, Levi and Sarah, anong helmet ba itong ibibigay natin sa lucky listener? Actually, we're giving away a brand new Trax Spider helmet. Favorite naman yun ni Levi so far na helmet kasi may visor. And it's lightweight, so perfect for bike tours. Yan. So, later, bigay namin yung instructions kung paano kayo mananalo. Going back, you mentioned na yung Clark, yung first bike ride ninyo as a couple. For our listeners who are unfamiliar, paano ba kayo nagsimula mag-bike? Sino ng budol? Sino yung unang nag-invite? Kanino? Nag-start. Well, mahilig talaga kaming sa mga adventure. Before bike, scooter kami, tapos inline skates, skateboard, ganyan. Longboard. Tapos, yung pumunta kami sa Japan para mag-skate dapat, na dun sa Airbnb namin, merong may bikes na free to use. So, ayun, ginamit namin and
layo narating namin na ilibot namin yung buong Osaka. And then, ang dami namin nakita mga bike to work na ang gaganda, nakasuit, ganyan. Naka-heels? Habang Naka-heels, nagbabike? naka-stiletto pa sila. So naisip namin, baka kaya natin to sa Metro Manila, di ba? Kaysa mag-drive, di ba? Ang traffic. Imagine, hindi pa tayo nagbabike, 1 hour, Makati lang yun. Parang 3 kilometers lang yung drive. Ganun ka-traffic and gas, So, we've decided to buy a bike together. Ayun, punta kami ROX. Tapos, bumili kami ng turn bikes. Ayun, yung Nilibre folding. niya ako. Kasi Ay, ayaw wow. niya yun yung una. So, mapapayag lang siya mag-bike ako. Siyempre, kung bibigyan ko siyang bike. So, binilhan mo siya Yeah. ng bike. Okay. Yes. And then, ayun, nag-bike to work kami hanggang sa, may nakilala kaming turn group, mga turn group, yung mga naka-turn lahat. Ayun, binubudol nila kami sa, na mga rides pa Laguna, yung ganun. Oo, long ride na for us ha. Okay, 2017 to, folding bike. Long ride na ang Makati to BGC and back. Well, para sa akin yun As in yung From McKinley Road. Makati. Lord, ang sakit sa puso. Tatawid ng EDSA. Ang sakit sa puso, no? Para sa amin, sobrang ahon na dati nung McKinley. Oo. And sabi nung coach sin first meetup namin, okay, for tonight's ride, pupunta tayo sa UP Diliman. Parang Okay. ha? Anong UP Mas long Diliman? ride daw. Kinabahan talaga kami noon. At sa gabi. So, parang gabi. kami, shit, paano tayo magsusurvive sa kalsada nung wala tayong kaalam-alam pumunta doon sa UP. But, Yes. before the ride, ang galing kasi, with that cycling group, tinuro nila yung basic hand signals, yung dapat Road safety, yan. Correct. Headlights, backlight dapat in check. And then, may magic pag nasa group ka na ang nagiging confident ka. Yeah. And you feel safer, di ba? Yes, And feeling mo, paano ba? Parang biglang may magic sa'yo na, okay, mayroon na ako mag-hand signals, mag-one-hand bike. Kaya parang nagkaroon ka ng confidence. Ang galing. Yes. So, alam mo, may tutulong sa'yo pag pag na-flat ka, pag nasiraan, gano'n. Oo. Alam mo, makaka-uwi ka. Tama yan, may mga magic nga. And then, afterwards, paano nag-evolve yung cycling ninyo from long ride, quote-unquote long ride to BGC to UP? Paano nag-evolve na ngayon kung saan na kayo napupunta? Kaya, ayun, naisip namin na kung nakaya naman namin noon na mag-long ride with the group, baka kaya namin kami lang dalawa. Oh. So, pero lakas sa loob namin kasi wala pa kaming alam noon sa bikes. Alam na namin pumedal, pero hindi kami magpalit ng tires, mag-ayos ng bike. So, along the way, habang nasisiraan kami, doon na kami natututo rin na mag-ayos ng bikes. Hanggang naging confident na kami. Ayun, nag-start yung Clark. Pero ang dami naming learnings. Like, we should check the weather before the ride. Kasi nga, binagyo kami noon. Oh, talaga? Binagyo? National Heroes Day, hindi ko makakalimutan, binagyo kami. Buong day, papuntang Clark. Hindi kami nag-check eh. Yung pala, as in talagang signal number 2 or 3. Ay, Ganun wow, siya. grabe. Hindi man lang signal number 1, no? As in 2 or 3, ganun. Tapos from sa gate ng bahay namin hanggang sa Clark, non-stop yung ulan. Ganun kalala. Tapos along the way na lang kami bumili ng mga raincoat, yung mga ganun. Ang Tapos ganda. Windbreaker kasi yung dala ko. Sobrang lakas ng ulan. Basang-basa na ako. Tapos naawa na sa akin si Levi. So, nag-stop kami sa may parang Valenzuela area ata. Oo, may palengke. Binigyan niya ako ng poncho na pang motor. Yung mabigat. Ganda. Ang size pa, laki talaga. Oo, grabe. Tiniis ko yan hanggang half ng Pampanga. Tapos nag-give up ka na. Hinayaan mo na lang. Hindi. Diretso namin. Diretso. Buti hindi kayo na-discourage, no? Na parang, okay, ang hirap pala ng long rides. Balik tayo sa commutes inside the city. Hindi naman. Parang mas na... Ang saya niya. Parang di nga kami makatulog after. Parang, gusto namin pa. Parang more, gano'n. Wow. And then, eventually, saan pa kayo napunta? Saan kayo napadpad? Pre-pandemic to, right? Oo, pre-pandemic. So, nagplano kami pumuntang Tagaytay. Ay, oo, Tagaytay naman. Pero,
the night before, party kami. Yeah, party! Pamorningan Kasi ko. uminom kami, Lahat. lasing, ganyan. Tapos pag sabi namin, 5 a.m. nagising kami 10 a.m. na yata. Tapos, sinabi na, sige, tuloy na natin kahit tanghali. Oo. Ayun, sobrang hirap na hirap kami kasi Sobrang parang may init. yun, init, hangover. Nakarating naman kami, pero hindi kami masaya. Tapos instead, ang plan namin, day tour lang, uuwi din kami. Wala, napa-overnight kami doon. Oh, I see. Nasa vlog nyo ba to? Parang napanood ko to sa vlog nyo. Or iba Oo, pa to? maigsi lang na na documentation. Oo, ma'am. Ito yung mga maiksi pa yung mga namin vlogs. Nung pumipedal ako doon, hindi ko talaga ma-imagine na nakikita ko lang yung sign na Welcome to Tagaytay City. Nung nakakotse kami. Tapos ang surreal talaga na feeling makita mo yon na pumapadyak lang. Alam mo yun yung realization ko during that ride eh. Habang medyo bangenge ako. Pero na-realize ko yun. Na, yes, kaya pala natin. Oo, kaya. Ang saya. Tapos parang longer and longer rides na yung nangyari sa inyo, no? Naging, parang, would you consider that as multi-day? Parang hindi pa, no? Hindi pa. Parang overnight lang siya eh. Well, Yeah. multi-day siya pero hindi pa yung talagang Bikepack. hindi pa bikepacking. Hindi Ganon. Okay. Let's go to the multi-day bike rides. Paano kayo napunta doon? Na, yung parang very interesting sa akin eh, na I'm really inspired whenever you travel long. Tapos, alam mo yun, dami yung dala. So, paano kayo naging into that? Ako kasi may ligaw manood dati ng mga vlogs. Si Ryan Van Duzer. Sobrang fan ako ni Ryan Van Duzer. Yeah. Tapos na-inspire ako sa kanya. And ayun, hanggang sa parang naisip ko, gusto ko rin yan. Ganyan. Hanggang sa nag-try kami, pero wala pa kami binibiling gamit. Hanggang sa unti-unti, ayun, because of our experiences, doon namin nalaman kung ano yung kailangan. Ano kailangan namin. Yun, mga panier, paiba, ang dami naming naging bags. Iba-iba talaga. Yeah. Tapos, ano pa ba? Yung mga... Actually, pinakilala niya sa akin si Zar Lim. Yan, pinapan ko si Zar. Sa YouTube. YouTube. Ng babaeng to, ganyan. Oo. Tapos, ayun, pinanood namin si Zar. Sabi ko, idol ko tong babaeng to. grabe. Galing. Galing niya, no? Grabe, ang hirap ng mga pinagagawa niya. Tapos ayun, hanggang sa parang nakompleto na namin yung gamit. Una, ang gusto lang namin, pupunta kami sa mga resort. Actually, nag-trigger talaga nun yung nagpunta kami sa The Farm kasi anniversary namin. Pero, Sa Lipa. yes, first plan namin, hindi talaga, hindi namin talaga dapat siya ibabike. Kasi gusto Kotse lang na, dapat. kasi The Farm yun dapat fresh ka, diba? So sabi Social ka, ganun. Correct. tayo ganyan. Oo. Tapos gusto ko rin talaga siya i-bike. Hindi ko siya ma-open up kay Levi kasi baka gusto niya fresh siya. So, pero eventually, nag-open up ako sa kanya. Tapos, parehas pala kami nang iniisip. Gusto rin niya i-bike The Farm. So, para ko, game! Ayun, oo. Tapos nag-bike kami. Saya, natuwa kami. Natuwa sa amin yung taga The Farm. So, nag-iisip silang magkaroon na ng bike inside The Farm. And ang galing. Ang ganda naging friends doon. namin yung management. And then, nung pag-uwi na, doon namin na-realize na, saya nito gawin kaya natin lagi. Ayun na. So, naghahanap na kami ng yung mga unique stays, ganyan nung una. Hanggang sa, syempre, every time nabibitin ka na nabibitin, gusto mas malayo. Mas mahaba, yung mga ganun. Hanggang sa, ayun. Adventure na kayo na multi-day na. Oo. And kasi namin na cost efficient ang multi-day ride na bikepacking. Na you bring your own tent, you bring your own toiletries, whatever. Tapos magpipitch ka na. Can you elaborate on that? Bakit siya cost efficient, yung multi-day bike rides? Okay, put it this way. Pulilio ride namin, just recently, nung March, we stayed there for 5 days, 4 nights. Tama, no? 5 days, 4 nights. I think. Yeah, 5 days, 4 nights. Parang ang haba nun, 5 days, 4 nights na bikepacking. All in na yon, Lester. Ginastos lang namin below 8,000. Dalawa na kami. All in, expenses, lodging,
Yung parking ng car sa nagkotse pa kami noon. Port of Real. Oo, kasi naka-ride na kami from Pasig to Real. Ayaw namin ulitin. And yung boat kasi 5 a.m. ang alis. So, kailangan nandun na kami ng 5. Kaya hindi namin binike. So, with gas na yon, no? With gas, with fare. Ng boat. Oo, yung Roro with the bike. Below 8,000, dalawa na kayo. And ang pinuntahan namin isang magical island. So, to put things in perspective, ganon, versus in the farm na magkano. Yeah. I'm sure mahal doon. Oo, mahal siya. Yeah. May isa talagang part doon sa Pulilio trip na sabi namin doon sa friend namin after camping doon sa isang island, Bordeos Island. Sabi niya, or Puting Bato Beach Camp sa Bordeos Island, sabi namin. Saan kaya pwede magstay na mura lang? Para lang mag-rest bago mag-boat ride, mag-roro. Sabi niya, sige, kausapin ko yung friend ko. So, pinuntahan namin yung friend niya. And then, alam mo yun, pinakita ng friend niya yung garden niya. Yung may damo-damo. Ayan, pwede ka dyan mag-pitch ng tent. Ayan, libre. Oh, that's nice. Ang cool. Yung 8,000 na yun, that's the both of you na. Yes! Wow, grabe. So, parang less than 1,000 a day kami. Ganon. Oy, yun na, on-board meals. So, may breakfast, lunch, dinner, may chips pa. Yung mga snacks. Ganon. Ang saya, ang saya. Okay, going back to your Lipa trip, napanood ko yan sa vlog ninyo sobrang amazed ako na. Yun nga usually when they go to the farm, di ba? Parang gusto nga nila, fresh, parang relaxing. Tapos, syempre, after actually relaxing on the farm, gusto mo, relax ka pa rin all the way. Pero di ba, ibabike nyo pa yun pauwi ng ng Metro Manila. For me, it's one of my favorite vlogs ng Levi and Sarah Cycle. And eto, speaking of vlog, madaming tao nagtatanong, when did you start this vlogging adventure? Oh, kailan ba? Actually, yung yun sa Clark. No? Yeah, oo. Mahilig kasi siya mag-document ng mga videos of me. Oh, Sarah. A scooter, ganyan. So, yun, yung nag-long ride kami na kami lang dalawa, doon nag-start yung sa Clark. Anong year? 2017? Oo. Ina-upload lang niya talaga lahat. Yung Clark, yung Tagaytay namin. Oo. Pero yung Clark, ang tagal bago ko siya inedit, Oo. As in, nag-document lang ako. Parang after years pa bago ko siya inedit. Parang 2017, hindi pa ganong that popular yung vlogging, no? Parang nag-video lang talaga yung mga tao noon. Random uploads lang. Wala pa yung parang usual format na nakikita natin ngayon sa YouTube, sa Facebook. You know what? Vlogging and cycling, hindi siya kilala ng 2017. 2017, 2018, yeah. Magpipick up siguro ng mga early 2020. Dito sa Pilipinas, Oo, yeah. Upload ako 2019. Mga ganon, oo. Tapos, ang nanonood lang nun, masaya na kami yung, 150? 200. Masaya na kayo ng 150 viewers. Ang dami nating friends. Yung naisip na. Ayun, hanggang sa after a year pa nung pandemic na, dun na nag-boom Siguro yung mga tao parang walang magawa, nanonood na ng YouTube, gano'n. Yeah, and cycling would be something na madaming nagbabike, tapos madaming naghahanap ng reference materials, inspiration. Tama. So it was during the pandemic na naging consistent na kayo ng pag-film, pag-upload, tama ba? Yes. Merong time na naging consistent, tapos tumigil kasi nag-break yung heart ko. Yung nabura ko yung Talim Island na ride. Pre-pandemic to, Oo, pre-pandemic yun. Pre-pandemic yun. Nabura ko, ang galing ko talaga, nabura ko yung sa GoPro yung files. Simula na wala na ako ng gana. Kaya tumigil ako mag-upload. Tapos ayun na lang, nung pandemic, Oo, in-invite kasi kami to ride to Calatagan and back. Day trip lang yun. Mag-beach lang. Tapos din-document namin yun. Actually, yun yung nag-boom no? Oo. Nakita nila may nagbabike na naka-bikini. Wow! Yun talaga yung yun ang nag-catch ng attention. Yeah. Actually, nung video ko ulit yung video, parang sabi ko, shucks, kung hindi nag-bikini biking si Levi, hindi magbo-boom yung channel. Siya lang talaga
kasi yun na solo-solo siya. Kasi ako, antok na ako. Sabi ko, bahala ka na dyan. Tutulog ako. Nag-bike siya na naka-bikini. Pero super, super cute. Super cute Nakakatawa, naka-bikini ako. Saka clipless pa rin ako. Gandang outfit, inspiration. Tapos pag-upload ko, wala pa muna nanood. Parang after 2 weeks, nagulat talaga ang daming nag-notify. Sabi ko, ba't parang sunod? Na parang may comment, ganyan. Sa gulat na lang ako, biglang ang dami na palang nanonood nung vlog. Feeling ko, ewan kung algorithm ni YouTube yun. Feel ko, yeah. Ang saya. And then from then on, dun yun na naisip na, okay, let's upload and let's be consistent on YouTube. Tama ba? Yes, doon na nag-start. Okay, yung darlings na word, kailan siya nagsimula? Can you tell us more? Yung darlings, for our listeners here, yung tawag nila sa mga taong nanonood sa kanila sa vlog, kanilang mga friends, and even themselves, tinatawag silang darlings ng mga tao. So when did darlings sprouted? Well, term of endearment talaga namin yun ni Darling. Kasi we don't call each other babe, B. Kasi yun yung mga tawag namin sa mga ex namin. Ganda. Okay, so ex na yung mga babe. Yeah. Okay. Mga typical na term of Makers daw ang baby. Breakdown. So, naku, yung mga babe na yan. Mga boo. Pang short term lang and then joke lang. Yun nga, so we thought of darling. So we call each other darling. And then, sa mga vlogs pala namin, hindi namin napapansin. We shout at each other, darling, are you okay? Darling! hindi namin napapansin kasi araw-araw namin, lagi namin ginagamit. So may nagko-comment na, ang cute, darling. Hanggang sa, yun na. Oo, may hi mga ka-darling, gumanon yun. May gumanon. May sa comments, doon na nag-start. Actually, kilala ko yung nag-comment na yun, office mate ko. Tapos biglang sabi ko, Just, grabe yung sinabi mong hi ka-darling. Lahat sila nagduma-darling na sa akin. Sabi ko sa office. Sabi niya, ay talaga ba? Lahat na sila darlings mo. Oo. So, yun. Ang cool, nakakatawa yung darlings kasi parang naging, talaga siya, catchphrase talaga siya ng mga taong nanonood sa inyo. And even those people na who are into cycling, pag sabing darlings, automatic, it's the two of you na naiisip nila. Oo nga. Galing. Itong cycling journey ninyo, what has changed in your lives? Parang naging different ba yung approach nyo into cycling, into life? I'm sure marami nang nakakakilala sa inyo sa kalsada, especially pag nagbabike, pumunta kayo sa mga popular biking spots. Ano nangyari sa inyong vlogging journey? Yes, of course yung sa kasi we have day jobs. Simula nung before nitong mga vlogs namin, sobrang kami, hindi nga kami nagkikita. Sobrang busy namin sa work. And because of cycling, doon namin na-realize na there's more to life than, 9 to 5. So, simula nun, parang mas ina-enjoy na namin ang buhay namin. Together. Yun. And, well, cycling became a pivotal, cycling heals. Let's just put it that way. Kasi we came to a point na magbe-break na kami last year. Oh no. As in, major fight. Yeah. Last year yun, as in, my God. But, meron kaming binook sa Subic, so, ginaw namin. And then, through that cycling journey, na-realize namin sa isa't isa na, shocks, mahal namin yung isa't isa. And thank God for cycling in this ride. We healed together. Wala pa nakakaalam nito, pero yes. Oh my God, di ko rin alam. We see cycling not just a form of a hobby or a fun activity. It's really our way of life. We embrace the values taught by cycling, by simplicity, being down to earth, di ba? Tapos, yun, more than that, it really bonded us together more than ever. Totoo naman no? Kasi yung cycling, there's a certain magic in it talaga na, yun nga apparently, meron kayong pinagdadaanan during that time and during that ride, during that trip,
parang it healed the both of you. And you're still strong, no? Parang andyan pa din kayo pumapadyak at nagpapasaya ng mga tao. Ang galing nga. Ngayon ko lang nalaman yon, to be fair. And thank you for sharing. Oo. Ako naman, basta ikaw. Oo nga eh. Ngayon lang biglang na-open up. Yeah. Yun ang natutunan ng cycling sa amin. Paano yung setup nyo in terms of vlogging? Meron na ba kayong system? Kasi dati, di ba, sabi mo si Levi, sinushoot lang si Sarah, ganyan, and parang random clips. Ngayon ba meron na kayong, okay, kailangan meron na tayong system in terms of shooting, who edits, who produces, may editor na ba kayo? Meron ng system. Kami pa rin yung nag-edit. Actually, ako yung nag-edit for video ng YouTube videos. And then si Sarah more on yung mga social media, ganyan, mga TikTok, IG, FB, siya lahat yun. So, ganun lang. When it comes to shooting, nasanay na kami. Una, isa lang kasi yung camera namin and now we have 2 cameras. So, sabi lang namin, ikaw, bahala. Kung gusto mo lang mag-shoot, shoot ka. Ganon. May free will naman kaming gawin yan kung gusto namin or ayaw. Tapos sa post, ayun, meron na akong... Uy, di na dalawang camera natin. Meron ka ng drone. Oo. Excited na nga ako eh. Ayun, so mag-iiba na naman yung namin, yung system. Pero yun, ang gusto lang namin makita yung totoo. As in, totoo yung mga nangyayari, ganun. Ang raw, gusto pa rin namin raw yung pakiramdam ng vlogs. Hindi masyadong parang commercially or yung talagang, yung parang, ano bang tawag doon? Yung parang may production script. team. Yeah. Yung mga production quality, hindi. Parang gusto pa rin namin genuine yung vibe. Kasi yun yung ultimately brand essence ng Darlings and Levi and Sarah Cycle. It's really a sneak peek into our lives and how we go about in our cycling adventures. So, we want na hindi to manufactured, hindi to scripted or whatever. This is us. This is us on our saddles, going on trips, going on rides. Pag nanonood nga ako parang feeling ko kasama nyo lang ako sa bike ride na yun eh. Pero hindi talaga, alam mo yun? Kailan ba tayo magra-ride, Lester? Kami ni Levi, yung first 100 km ride ko, siya yung kasama ko. Si Sarah wala nun, hindi ko alam kung bakit wala siya during that ride, but... To work. You have to work. So may day jobs pa din kayo until now? Or are you full-time vloggers? Yes, meron pa rin. Yeah. Buti na sisingit nyo yung cycling and vlogging. It's parang hirap nun Nasanay na. Noong una nag-adjust kami, ngayon parang alam na namin kung paano schedule yung mga bagay-bagay. When do you upload? Every week? Every month? Nag-rest kami for almost 2 months. Yeah, almost 2 months. So, mag-start ulit kami mag-upload tomorrow and then weekly ulit. Hindi na pala. Before weekly eh. Ngayon, every other week na lang. So, on IG, FB, and TikTok. Cycling got you into different ventures, diba? So, aside from commuting, long rides, now, you also have a coffee business na favorite ng mga cyclists. Can you tell us more about this and how's the reception from cycling communities? Yeah, so, yung coffee shop namin, ang title. Pelikula. So, the name of our coffee shop is Sinta Coffee. We have Instagram, Facebook, and follow nyo lang kami. And kaka-start lang namin nung coffee shop last... Nung March. March. Nung March lang, actually. And it started by an accident. Paano tong accident na to? Accidentally, we started the business kasi may brand kasi na approached us saying na we'll pitch you to a client who produces or who manufactures espresso machines. So maybe we'll give you an espresso machine. So parang kami, anin kaya natin espresso machine? Parang nakakatamad gumawa ng kape using an espresso machine. Parang antok-antok ka na, tapos mag-grind ka pa ng beans, ganon. So, natry na kasi namin yung dati, may manual grinder kami, natamad na kami, tapos French press. So parang kami, anin namin yung coffee, yung espresso machine. Tapos bring up namin dun sa
sa housemates namin, her sister and her sister's partner. Mhm. Sabi niya, mag-start kaya tayo ng coffee shop. Like, start lang tayo Oh. online. Si espresso machine yung bibigay sa inyo eh. Sabi namin, oh my God, why not? So, that night, nag-brainstorm na kami. As in, instant business partners tayo nun Yes, oo. And then, nag-aral kaming apat. Nag-aral kami kay Arcana. Yeah. Arcana Coffee. And then, dami namin natutunan. Pero yung sister ko and yung partner talaga niya yung talagang nag-addict sa pagiging barista. Kami kami yung cashier. And kami yung marketing naman. marketing department. Sabi ko sana kami yung GRO ng coffee shop. Pero yeah, kami yung nasa front of house. Yes. Entertaining guests and maintaining social media presence. And you will find us in Antipolo sa Casa Cuna Garden. And din, most of the time, bumababa din kami. Meron kami mga pop-ups sa mga conventions and yung mga bike events. Usually, lately, napapasali na kami. Pagkatapak nila, kasi Cabrera Road yun, di ba? Yung sa Casa Cuna Garden sa Antipolo. So, pagtapak nila dun sa labas ng gate, walang mintis, lahat gumaganon. Ano yung... Kapagod na pagod, after ahon. Oo, ahon. Budol siya, budol. Yeah. Hindi ko pa napupuntahan yon, unfortunately. Pero nakita ko sobrang dami talagang cyclist na bumibisita at nagkakape. Yes, nakakatuwa na marami nagpupunta. Siguro parang part of the challenge din kasi yung Cabrera, tapos ang reward yun, coffee. Kaya okay siya. Okay. Oo. Towards the cycling journey, di ba, naging cycling advocates na rin kayo eventually. Was there something na naplano nyo before? Naisip nyo ba na magiging biking advocates kayo? Actually, yun ang lagi namin pinag-uusapan. Kasi ako, gusto ko lang talagang mag-take ng videos, mag-edit, then mag-upload. Never sumagi sa isip ko na magiging cycling advocate kami na mag-invite kami sa mga, Pasig City, yung Pasig Transport. Oo, yung sa Makati Business Club. Ayun, and ano pa ba yung mga invite? DOT, na-invite din kami for an interview. Lately, ang dami naming interviews. So, for violence against women then, Yes. you were invited. And meron din sa LGBT diba? Yes. Ayun. So, nakakatuwa rin. Wait, yung nakakatawa talaga, nung nagsistart pa lang kami, in-invite na kami, kasama namin sina Ira Lopez, sina Ariana Dormitorio, sina Zor. Oo, kasama natin. So parang kami, ano kayong ginagawa natin dito? No, napapaisip kayo, parang, pero deserve nyo naman eh. Kasi to be honest, very inspiring talaga yung content nyo and you've been encouraging more people to ride their bicycles, especially couples and women. Doon ata yun ata yung realization namin as a couple na we lead by example and we lead naturally or inspire naturally or influence naturally. So, maybe yun nga yung beauty nung tandem namin ni Darling. Ang galing nga eh. And at the same time, yung platform nyo, it's growing and you've been giving positive messages to people. Kahit na sadya man siya or hindi, parang whenever I see people and ask them, sino yung mga pinapanood nyo? And many people are saying si Levi and Sarah. Tapos, madami daw sila tutunan sa mga vlogs ninyo. And at the same time, parang sinasabi nila sa akin na, yun nga parang random, di ba? Nakikita ko sa, halimbawa, on the road, nakikita ko yung merch ninyo na they're wearing it. So, it's very, very inspiring. Well, you also mentioned about your advocacy sa violence against women and LGBTQIA+ community. So, parang nag-sprout yung pagiging advocate ninyo. Can you tell us more about this? Paano kayo naging into that? Or are you into this advocacies even before cycling? Yeah, for the LGBT, out naman kami, pero before, never kaming naging vocal about it. Parang, paano ba? Yung mga rights, yung mga, let's say, yung mga rallies, like yung Pride, we support them, pero hindi kami na, makibaka, gano'n. And then,
because of cycling, nagkaroon kami ng voice. Yun yung magandang naidulot sa amin ng cycling. Ini-invite na kami ng mga groups to join, to speak for LGBT and cycling and for women. Kaya nakakatuwa na meron din pala, valid din pala yung mga Yun nga views natin. Yung invitation itself, those are forms of validation na we're doing something right and we are inspiring people to support or break the stereotype against female cyclists or make more aware or parang make people more aware of the LGBTQIA+ community. And yun nga, enjoy lang, parang instigate this feeling of enjoy lang talaga sa ride, as in fun lang, diba? Yun. I guess nagsimula kayo with, gusto mo lang, like Levy, documenting Sarah and fun rides, di ba? And then now, you got a following. You got so many darlings there. So how is it na you got followers, you got people watching you? Ano yung from 150 viewers, di ba? Ngayon, thousands and thousands of subscribers have been looking forward to your content. Kamusta siya? Is it overwhelming? Is it parang, how do you feel about it? At first, ako, nung boom, nung sa Kalatagan video, nag-anxiety ako. Kasi hindi ako sanay gano'n. Parang may pressure bigla sa'yo na, kailangan mo sundan yan, yung gano'n. But now, doon namin nalaman na it's way deeper than just riding a bike and posting sa YouTube. Nakakatuwa na may impact yung videos namin sa tao. Ngayon, nakakatuwang marami kaming nakikilala and we get to know their background, their stories, why they bike, ganon. Kaya, thankful kami na nabigyan kami ng chance to be like this, to be a public figure. Public figure. Semi. Ayun. Pero, ayun, for me, I enjoy it. Actually. We treat them as friends, hindi din yung followers na fans, whatever. Kasi, ang sarap makikonnect. Actually, ito yung pinaka-favorite ko sa pagiging semi-public figure. Yung pakikipag-connect sa mga iba't ibang tao in different walks of life. Iba't ibang darlings yung nakakachikahan namin. And marami rin kami natututunan sa kanila. And parang we created the community na good vibes lang talaga. So, sabi namin, we have this effect pala sa tao, no? So, we just do what we do. And lead by example talaga yung maganda na dudulot ng cycling. And during the Pride Ride, I saw how you interacted with your fellow darlings eh. Parang chummy-chummy lang talaga kayo, no? Mababait kasi talaga eh. Thankful kami na mababait yung mga darlings. Any message to them? Especially yung mga, I'm sure nakikinig sila ngayon. Yeah, hi darlings. We love you guys. Bike tayo soon. And hope to see you on the road and bond with you guys, share stories. Ayun. Kilala nyo naman kami na pag nakita in person, talagang hang out and click agad, click. Sa mga nahihiya ang tumawag sa amin, pag nakita nyo lang kami, sagawan nyo lang kami, darling! As in, mag-hi talaga kami. Mag-hi back talaga kami kung saan pa tayo lupalop ng Pilipinas o mundo makita. Wag na kayong mahihiya, mga shy darlings. Palagi namin sinasabi, always remember, enjoy the ride. Correct. Enjoy the ride. What's next for Levy and Sarah Cycle? What's next for the both of you? Yeah, so we'll be continuing our journey, adventures, more cycling adventures to come. So, expect more impactful videos because aminado kami na we didn't do justice to the previous places or destinations we've been to because walang drone eh. Hindi mo makikita yung kagandahan ng destination na yun. Actually. So, expect na we'll do justice to the next province that we will be visiting. Hint lang, we'll be visiting Aurora in a couple of weeks. Medyo sa mountainside.
So, papakita namin yung beauty ng Aurora through our lenses. Yes, and may mga events maybe no na niluluto sa mga brands na nakakausap namin. Follow nyo kami sa Instagram and Facebook. Ayan, doon kami magbigay ng updates. Ayan, very, very exciting. And ako personally excited din ako sa adventures ninyong dalawa. Pero bago tayo magtapos, kagaya ng promise natin kanina, mananalo ng isang spider helmet ang isang lucky listener. All you have to do is share this podcast episode on your Facebook or Instagram story. Make sure you tag Levy and Sarah Cycle and First Bike Ride. So after a week, I will raffle it over the First Bike Ride Instagram account and I will announce the winner. Make sure you also follow Tambike Session on Spotify. And in your caption sa story nyo or Facebook post, lagay nyo ano yung favorite nyong part ng conversation dito sa episode na ito. Levy and Sarah, thank you very much again for being with us sa episode na to. And kita-kita ulit tayo next time and mag-ride na tayo soon. Thank you, Lester, darling! Thank you, Lester, darling. Ride tayo! Yes, mga darling, Levy and Sarah, sana magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode ng Tambike Session.